Noong dekada 90, sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Quezon, may isang binatang magsasaka na ang pangalan ay Rico. Payat, moreno, at may sunog na balat sa araw. Sa edad na 23, wala pa siyang asawa ni nobya. Hindi dahil sa hindi siya guwapo o masipag, bagkus maraming dalagang umaaligid sa kanya. Ngunit sa halip ay pinili niyang ituon ang kanyang buhay sa lupang iniwan ng kanyang ama't ina bago sila pumanaw dahil sa isang banggaan ng jeep sa bayan. Ang lupang iyon ay hindi malawak, halos kalahating hektarya lang, at ang tanim ni Rico roon ay kamote at kamoting kahoy. Kung tutuusin, hindi sapat ang kita para mabuhay sa Marangya, pero sapat na para sa kanya, sa kanyang aso na si Bantay, at sa luma ngunit matibay na kubong tinirhan niya mag-isa sa gitna ng mga taniman. Tahimik ang buhay ni Rico. Wala siyang masyadong kaibigan, hindi rin siya palabisita sa bayan. Minsan lang kung siya ay magdala ng ani para ibenta sa palengke, tapos ay uuwi na agad. May mga tsismos at matatanda sa baryo na nagsasabing kakaiba si Rico, na parang may hinihintay raw ito sa bukid. Ngunit ang totoo'y si Rico mismo ay nakararamdam ng kakaibang presensya sa kanyang lupa, lalo na tuwing madaling araw at dapit hapon. Madalas niyang maramdaman na may mga matang nakatingin sa kanya mula sa kakahuyan sa dulo ng kanyang taniman. May mga bulong, tila hagik-hik ng mga batang matataas ang boses na naririnig niya sa hangin. Ngunit hindi siya natatakot. Sa halip, parang may hila, isang misteryosong koneksyon na pilit siyang pinapapanatili sa kanyang bukid. Hanggang isang gabi, habang siya'y natutulog, ginising siya ng alingawngaw ng tawanan mula sa labas ng kanyang kubo. Dahan-dahan siyang bumangon, kinuha ang kanyang lampara at bolo at lumabas ng bahay. Tahimik ang paligid, ang tanging ilaw ay mula sa kanyang lampara at sa malamlam na buwan. Ngunit ang kakaiba ay parang may aninong dumaan sa gilid ng kanyang taniman, maliit, mabilis at tila hindi tao. "Sino yan?" sigaw ni Rico. "Lumabas kayo kung may kailangan kayo." Walang sumagot. Binalikan na lang niya ang kanyang higaan, iniisip na baka pagod lang siya. Ngunit kinabukasan, laking gulat niya nang makita ang kanyang mga kamote. 3 beses ang laki kaysa normal. Pati ang mga dahon nito ay sobrang lunti ang tila ginto sa sinag ng araw. Hindi ito normal. Bulong niya sa sarili. Hindi naman ganito kalaki ang tubo ng mga tanim ko. Mula noon, linggo-linggo, tila may himala sa kanyang taniman. Mas mabilis ang tubo, mas masarap ang bunga, at mas madali ang pag-aalaga. Hanggang isang araw, isang matandang albularyo mula sa kabilang baryo na dumaan sa kanya't nagsabi, "May mabuting espiritu sa lupa mo, iho. May nagbabantay sa'yo. Ingatan mo yan." "Espiritu? Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Rico. Ngunit ngumiti lang ang albularyo at nagpatuloy sa paglalakad. Nang gabing iyon, napagpasyahan ni Rico na magbantay. Dahil walang buwan, madilim ang paligid. Umupo siya sa may ilalim ng punong saging, bitbit ang lampara at isang plato ng nilagang kamote. Wala pang kalahating oras ang lumipas, may narinig siyang kaluskos. At doon niya unang nasilayan sila. 2 nilalang, maliit, halos 1 dangkal lang ang taas, nakasuot ng ginintuang damit at may kislap sa mata na parang bituin. Lalaki at babae. May magaganda't bilog na mukha, malalambot ang tinig at nakangiti habang dahan-dahang lumapit sa kanya. "Huwag kang matakot, Rico," wika ng lalaki. "Kami hindi kaaway. Kami ang nag-aalaga sa iyong bukid," dagdag ng babae. Hindi makagalaw si Rico. Sa halip na takot, ang naramdaman niya ay kakaibang kapayapaan. "Sino kayo?" tanong niya, bagamat bahagyang nanginginig. "Kami sina Dando at Lira, mag-asawang duwende. Sa loob ng maraming taon,
Sa lupaing ito kami naninirahan. Ngunit ikaw lamang ang unang tumanggap sa lupa ng buong puso at hindi ito sinira. Kaya't minarapat naming tulungan ka. Napayuko si Rico. Hindi alam kung ano ang isasagot. Pero bakit ako? Hindi naman ako espesyal. Ngumiti si Lyra, ang duwending babae. Dahil ikaw ay may mabuting puso, hindi mo inabuso ang kalikasan. Hindi mo ginamit ang lupa sa kasakiman. Sa halip, sininop mo ito at binuhay. Iyon ang hanap naming tagapagmana. Tagapagmana? Gulat na tanong ni Rico. Tumango si Dando. May higit ka pang dapat malaman, ngunit sa tamang panahon, Rico. Sa ngayon, ituloy mo lang ang ginagawa mo. At huwag mong sabihin kahit kanino ang nakita mo ngayong gabi. At sa isang iglap, naglaho sila. Parang bula. Napaiyak si Rico. Hindi niya alam kung bakit. Baka dahil sa saya. Baka dahil sa pagkalito. O baka dahil sa matagal na niyang tanong kung bakit tila may tumutulong sa kanya, ay sa wakas ay nasagot na. At doon nagsimula ang isang bagong yugto sa kanyang buhay. Isang yugtong puno ng hiwaga, kababalaghan at pagsubok na hindi niya kailanman inakalang kakaharapin niya. Makalipas ang ilang araw mula sa gabing nasilayan ni Rico ang mag-asawang duwende, tila lalo pang umigting ang himala sa kanyang bukirin. Lahat ng mga bagong tanim niyang kamote at kamoteng kahoy ay tumubo ng mas mabilis kaysa dati. Ang dating isang buwan bago mamulaklak ay nagiging isang linggo na lang. Lalong naging malusog ang lupa, parang pinipiling yakapin ang bawat butil ng binhi ni Rico. Kahit si Bantay, ang kanyang matapat na aso, ay tila mas masigla, parang batang galak na galak sa bawat umaga. Hindi na rin nito tinatahulan ng kakahuyan. Bagkus, tila'y naging tahimik at parang may kasunduan sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Isang umaga, habang nagbubungkal si Rico sa gilid ng kanyang taniman, bigla niyang narinig ang isang boses, banayad, pino, at parang mula sa hangin. Rico! Napalingon siya, agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Wala siyang nakita, ngunit naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Lyra? Tanong niya, mahina. Walang sumagot. Ngunit sa di kalayuan, sa tabi ng puno ng mangga, may iniwang maliit na basket. Lapit siya. Doon niya nakita ang mga bagay na hindi niya inaasahan. 3 piraso ng ginintuang buto. Parang butil ng palay ngunit kumikislap. At isang maliliit na papel na may sulat sa tinta ng halaman. Itanim mo ito. Huwag mong iwaglit. Pag-aani mo, magbabago ang iyong kapalaran. Ang sulat ay walang pirma, ngunit alam niyang mula ito sa mga duwende. Sa kabat pananabik, agad niyang hinanda ang isang bahagi ng kanyang lupa, malapit sa puno ng saging kung saan sila unang nagpakita. Maingat niyang ibinao ng 3 butil at dinilig ito gaya ng dati. Wala siyang inaasahan, wala siyang hinihingi. Gusto lang niyang sundin ang bilin. Kinagabihan, habang siya ay nagpapahinga, muling dumalaw si Lyra. Ngunit ngayong gabi, mag-isa lamang siya. Walang kasamang si Dando. Rico, may babala ako. Bulong niya habang nakaupo sa itaas ng habong. Ano po yon? Tanong ng binata. Agad na naupo sa banig. Ang binhi ay sagrado. Isa itong biyaya at pagsubok. Hindi mo ito dapat ibenta, ipamigay, o ipagyabang. Kapag nilabag mo ang kautosang ito, magdurusa hindi lamang ang iyong lupa, kundi pati ang iyong pagkatao. Naguluhan si Rico. Bakit po may kabayaran ang pagtanggap ko ng regalo? Dahil hindi lahat ng biyaya ay libreng ibinibigay. Minsan, ito'y pagsubok ng katapatan. Kung magiging gahaman ka, mawawala ang lahat. Ngunit kung mananatili kang mapagpakumbaba, ikaw ang magiging tagapag-ingat ng aming lahi. Napatingin si Rico sa lupa, tahimik. Saan si Dando? Tanong niya.
Nasa silangan, may mga masasamang nilalang na gumagalaw. Hindi lahat ng engkanto ay mabuti at hindi lahat ng tao ay karapat-dapat. Kaya't bantayan mo ang iyong paligid, magsisimula na ang pagbabago. Pagkasabi nito, muli siyang naglaho. Nang sumunod na mga araw, unti-unting sumibol ang 3 halaman na itinanim ni Rico mula sa ginintuang binhi. Hindi ito ordinaryong halaman. Ang mga dahon ay may uring pilak at sa bawat tangkay ay may tila liwanag na sumisinag tuwing dapit hapon. Hindi siya nagsabi kahit kanino. Kahit pa araw-araw ay may dumadaan sa bukid para bumili ng kamote, na natili siyang tahimik. Ngunit sa kabilang baryo, isang matandang lalaki ang nakatunog sa kakaibang enerhiya na nanggagaling sa lupa ni Rico. Siya si Mang Isko, isang dating albularyong pinaalis sa sariling baryo matapos mapag-alamang gumagamit ng itim na mahika. Sa loob ng maraming taon, naghahanap siya ng tagong sagradong halaman na sinasabing kayang magpagaling ng anumang karamdaman, makapagpalakas ng katawan at makapagbukas ng pinto patungo sa ibang dimensyon. At nang marinig niya sa palengke ang tsismis tungkol sa kamote ni Rico, na sobrang tamis, sobrang laki at tila may kapangyarihan, nagpasya siyang pasyalan ng bukid. Dumating siya isang hapon habang abala si Rico sa pag-aani. Nakaitim na sombrero si Mang Isko, may balbas at may hawak na tungkod na may ukit ng mga anting-anting. "Magandang hapon, iho. Ako'y isang matandang manlalakbay. Napadaan lang. Pwede bang bumili ng ilang kamote?" Mabait si Rico. Ipinagbalot niya ang matanda at binigyan ng ilang piraso. "Napakaswerte mo, hiho. Ang lupa mo'y buhay. Parang may tagapagbantay, ano?" Ani ng matanda habang ngumunguya ng nilagang kamote. Napakunot ang noo ni Rico. "Bakit niyo po nasabi yan?" Ngumisi si Mang Isko. "Maraming taon akong naglalakbay. Marami na akong nasagap na sikreto. At isa sa mga yon ay ang pagkilala sa lupa na may laman." Hindi umimik si Rico. "Babalik ako, iho. May dala akong alay sa kalikasan. Baka gusto mong matuto. Marami akong maituturo." Tumalikod ang matanda at unti-unting nawala sa taniman. Kinagabihan, bumalik si Lira. "Nagpakita na ang una sa mga susubok sa iyo. Mag-ingat ka sa kanya. Si Isko ay hindi dapat pagkatiwalaan. Isa siyang mangkukulam na itinakwil ng sarili niyang lahi. Kapag nalaman niyang may sagradong halaman sa iyo, susubukan niyang kunin ito sa kahit anong paraan." "Anong gagawin ko? Hindi ko siya kayang labanan." "Hindi mo siya kailangang labanan sa dahas. Ang kalikasan ay may sariling paraan ng pagtatanggol. Ngunit dapat mong panindigan ang pangako mo. Huwag mong ipagyabang ang himala ng iyong lupa. Huwag mong hahayaang kunin ang 3 gintong halaman dahil kapag nawala yon," naputol ang tinig ni Lira. Dumilim ang paligid. Lumamig ang hangin. At sa di kalayuan, sa gubat sa silangan, may naglalakad na nilalang. Mabagal, mabigat ang yapak. At ang paligid ay tila tinatablan ng malamig na ulap. Sabi ni Lira, nagsisimula na ang pagbabanta. Hindi naging mapakali si Rico kinabukasan. Kahit tila normal ang paligid ng kanyang taniman, maaliwalas ang langit, tahimik ang mga ibon at payapa ang hangin, alam niyang may pagbabadyang panganib. Hindi niya mawaglit sa isipan ang sinabi ni Lira, ang kalikasan ay may sariling paraan ng pagtatanggol. Pero alam din niya na kung hindi siya magiging mapagmatsyag, maaaring maagaw ng kasamaan ang ipinagkatiwalang biyaya sa kanya. Sa ilalim ng mainit na araw, patuloy siyang nagbubungkal, ngunit may dala na siyang maliit na supot na may asin. Itinuro ni Lira bilang pansamantalang proteksyon laban sa mga nilalang na gumagamit ng itim na mahika. Isa pa, inilibing niya sa paanan ng mga gintong halaman ang isang mutyang kulay berde na natanggap niya mula sa mag-asawang duwende
noong gabing iyon. Kinahapunan, habang abala sa pagkukumpuni ng kanyang maliit na kubo, muling bumalik si Mang Isko. Ngayon, hindi na siya mukhang mapagpakumbaba. May dala siyang malaking balutan at sa kanyang leeg ay may mga kwintas na may bato at buto. Ang kanyang mga mata ay tila mas malalim at puno ng lihim. Magandang hapon ulit, Rico. Nadama kong kailangan mong turuan. Marami akong alam tungkol sa mga sagradong halaman. Hindi mo ba ako tatanggapin bilang guro? Nag-alangan si Rico, ngunit pinili niyang magpakita ng respeto. Pasensya na po, Mang Isko. Maraming salamat, pero hindi po ako naghahanap ng tagapagturo. Ako po'y simpleng magsasaka lang. Simpleng magsasaka? Ngumisi ang matanda. Hindi mo ba alam kung anong klaseng lupa ang tinatapakan mo? May ginintuang halaman kahiho. Kayamanan yan, kapangyarihan. Hindi ko po iyon kayamanan. Isa po iyong regalo na hindi ko pag-aari. Napangisi ng mapait si Mang Isko. Tumikim at bago lumisan ay nagsalita. Kapag hindi mo ginamit ang biyayang yan, iba ang gagamit. At kapag nawala sa iyo, huwag kang maninisi, sapagkat ang lupa ay hindi nagtatagal sa mahihinang tagapagbantay. Pagkasabi nito, umalis siya. Ngunit pagliko niya sa likod ng mga punong saging, nag-iwan siya ng anino. Isang tila espiritong mababa, kulubot, itimang mata, at lumulutang na walang ulo. Hindi ito nakita ni Rico, ngunit naramdaman niya ang biglang lamig ng hangin at pangangapal ng kanyang balat. Kinagabihan, muling dumalaw si Dando, ang lalaking duwende. May dalang maliit na sulo at muling sumulpot sa labas ng kubo ni Rico. Panahon na, Rico, para palakasin ang iyong proteksyon. Inabot niya ang isang piraso ng lumang kahoy, pinutol mula sa punong may buhay sa kanilang mundo. Ilubog mo ito sa tubig ng ilog bukas ng madaling araw, sabay bigkasin ang mga salitang ito. Sa ilog ng buhay, sa hangin ng lupa. Ingatan ng dangal regalong mula sa ilalim ng lupa. Gawin mo ito ng walang sablay. Kinabukasan, dala ang kahoy, nagtungo si Rico sa pinakalumang bahagi ng ilog na malapit sa kanyang bukid. Doon, habang madilim pa, isinagawa niya ang seremonya. Tahimik, walang ingay, hanggang sa matapos niya ang huling kataga. Biglang nangitim ang tubig sa bahagi ng ilog. May sumulpot na aninong itim, isang nilalang na parang usok na may mukha ng ahas. Pero bago pa man siya matakot, umilaw ang kahoy sa kanyang mga kamay. Isang liwanag ang kumalat at parang binasag ang presensya ng anino. Tuluyan itong nawala. Tumahimik ulit ang paligid. Sa kanyang pagbabalik sa kubo, nakita niyang may kakaiba sa mga halaman. Lalong lumaki ang mga dahon ng gintong tanim. Sa gilid ng isa sa mga tangkay, may lumabas na isang butil ng luha, maliit, kristal at kumikislap. Pinulot niya ito at narinig niya ang boses ni Lyra sa hangin. Isa yang luha ng lupa, gamitin mo lang kapag wala ka ng pag-asa. Pero sa silong ng bukid, sa ilalim ng punong malapit sa kalsada, may nakaupo. Si Mang Isko, hawak ang isa sa kanyang anting-anting at nakangising tila may alam na hindi dapat malaman ng iba. Napapalapit na ako, Rico. Tignan natin kung gaano kakatibay. At mula sa kanyang sako, inilabas niya ang isang itim na manika na gawa sa dahon ng niyog at buhok ng tao. Kinagabihan, matapos ang isang araw ng mabigat na gawain at pagkakagulo ng damdamin sa natuklasan niyang luha ng lupa, maagang nahiga si Rico sa kanyang banig. Ngunit bago siya tuluyang makatulog, muling naramdaman niya ang lamig na walang pinagmulan. Tila may malamig na hangin na dumadampi sa kanyang batok kahit wala namang bintanang bukas. Mahimbing na siyang natutulog nang pumasok sa kanyang panaginip ang isang kakaibang tagpo. Sa panaginip, nakasuot siya ng lumang barong, nakatayo sa gitna ng nasusunog na taniman. Ang kamoteng kahoy at kamote
ay tila mga nilalang na sumisigaw habang nilalamon ng apoy. Sa kabilang dulo ng apoy, may isang babaeng duwende, hindi si Lyra, kundi mas matanda, kulay abuhi ng buhok at may mata ng tila hukay sa lalim. Rico, hindi mo dapat hinayaang mapuntahan ito ng may itim na puso. Bulong ng matanda. Sino ka po? Tanong niya. Ako si Amaw, tagapangalaga ng mga tanim sa ilalim ng mundo. Nabahala na ang mga ugat ng lupa. May gumugulo sa daloy ng lakas ng inyong bukirin. Ang sino mang gumagamit ng itim na anino ay kayang magwasak ng biyaya. Si Mang Isko ba? Bulong niya. Ngunit bago pa man masagot, isang malakas na pagyanig ang naganap. Kumuho ang lupa, sumiklab ang apoy at may boses na dumagundong. Ang hindi sumunod sa lihim ng lupa ay isinusumpa ng kalikasan. Nagising si Rico ng pawis na pawis, habol ang hininga. Pagtingin niya sa kanyang paanan, may abo sa sahig ng kanyang kubo. Isa lamang ang ibig sabihin nito, ang panaginip ay totoo. Kinabukasan, habang inaalagaan ang mga tanim, may naamoy siyang kakaibang baho malapit sa puno ng saging. Amoy nasusunog na buhok. Nang usisain niya, may nakita siyang itim na manika. Gawa sa pinatuyong dahon ng niyog, pinulupot ng buhok, at may matulis na palaspas sa dibdib. Nilagyan pa ito ng mga pulang butil na parang dugo sa paligid. Kabisado niya ang ganitong uri ng bagay. Gamit ito sa kulam. Bigla niyang naalala ang banta ni Mang Isko at ang pagkakausap nito sa kanya tungkol sa pagkakataon. Hindi siya nagdalawang isip. Agad siyang nagtungo sa ilog kung saan madalas nagpapakita si Dando. Dando, ang lalaking duwende, ay tila naghihintay na sa kanya sa gilid ng batis. Sa kanyang likuran ay si Lyra, tahimik ngunit alerto. May mga bitak na sa hangin ng lupa. Ang manikang iyon ay may kapangyarihang palitan ang direksyon ng daloy ng enerhiya sa taniman. Kapag hindi natanggal agad, maaapektuhan pati ang isipan mo. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Rico. Dalhin mo ito sa gitna ng iyong bukirin bukas ng hating gabi. Balutan ng asin, tuyong dahon ng banaba, at 7 piraso ng batong puti mula sa ilog. Isagawa ang paglilinis habang sinasabayan ng pagdasal. At kung hindi ko magawa? Tumugon si Lyra mahina ngunit matalim ang tono. Mawawala ang biyaya, Rico. At mas malala pa, baka ikaw ang maging susunod na laman ng lupa. Gabi. Ang buong paligid ay madilim, walang buwan. Sa ilalim ng malamlam na ilawan ng gasera, inihanda ni Rico ang ritual. Asin, tuyong banaba, at 7 batong puti na kanyang inipon. Pinuspos niya ng panalangin ng kanyang isipan, at sa bawat hakbang ay sinasamahan ng taimtim na paghingi ng tulong sa kalikasan. 12:00 ng hating gabi, habang lahat ay tahimik, sinimulan niya ang ritual sa gitna ng kanyang taniman. Binilugan niya ng asin ang manika, saka tinabunan ng banaba at pinagitnaan ng mga batong puti. Sa huling bahagi ng ritual, binigkas niya. Sa ngalan ng lupa, tubig, hangin at apoy, ibalik ang dangal, itaboy ang wasak at alikabok. Kung sino man ang may kagagawan nito, sa kanya bumalik ang sumpa ng kanyang ginawa. Biglang kumidlat. Umalon ang lupa at sumigaw ang isang boses na pamilyar, boses ni Mang Isko, ngunit puno ng poot. Wala kang karapatang ipagdamot ang lakas ng lupa. Sumabog ang manika sa gitna ng liwanag at usok. Sa kanyang harapan may sumingaw na aninong itim at sa isang iglap nawala na lamang ito sa hangin. Nang mag-umaga, walang bakas ng manika. Ngunit sa harap ng kanyang taniman, may naiwan. Isang ukit sa lupa, hugis palad, may 6 na daliri. Umagang mabigat sa hangin. Kahit sumikat na ang araw at tila normal ang paligid, ramdam ni Rico ang bigat sa hangin.
Para bang may gumagalaw na hindi nakikita. May mga aninong sumusulyap, mga alingas-ngas sa mga dahon na parang may kausap na di niya nakikita. Hindi ito guni-guni. Alam niyang may nagbabantay. Nasa harap pa rin ng kanyang taniman ang ukit sa lupa. Palad na may 6 na daliri. Nilapitan niya ito, dahan-dahang hinaplos gamit ang sanga ng kahoy at nanlamig siya sa kanyang natuklasan. Ang lupa sa palad ay mas malamig kaysa paligid, tila ba hinugot mula sa ilalim ng kuweba. Hindi ito gawa ng duwende, mahinang bulong niya sa sarili. Hindi rin ito kay Lira o Dando, mas malakas, mas matanda. Si Mang Isko muling nagpakita. Sa hindi inaasahang pagkakataon, muling dumaan si Mang Isko sa kanyang taniman. Nakasuot ito ng itim na damit at may dalang tungkod na parang balat ng ahas. "Rico, maganda ang tanim mo ngayon, ah?" ani Isko. Ngunit ang tono nito ay may halong pang-uuyam. "Pasensya ka na po, Mang Isko. Hindi ko kailangan ng bagong alok ngayon." "Alok? Hindi, Rico. Babala na ito. Ang mga duwende mo, mababait, pero mahina. Kapag dumating na ang lumang itim, wala silang magagawa." Napakunot noo si Rico. "Ano pong ibig niyong sabihin?" Ngumiti si Mang Isko, ngunit ang ngiting iyon ay tila may paninikil. "Ang palad na may 6 na daliri, Rico, simbolo iyon ng matandang kalaban ng lupa, si Abaan Balasi. Dating tagapangalaga ng kayamanang panlupa, itinaboy ng mga diwata dahil sa kasakiman. Ngayon, naghahanap siya ng bagong tahanan. At ikaw ang napili niyang daanan." "Hindi ako interesado. Huli na ang lahat. Nakabukas na ang lagusan. Ang kuweba sa gubat." Kinagabihan, sinamahan ni Dando si Rico patungo sa isang matandang gubat sa paanan ng bundok, ang gubat ng Binaliw. Dito raw matatagpuan ang pinagmumulan ng enerhiya ng buong taniman, ang pinakaugat ng lakas ng lupa. Ngunit kailangan nilang linisin ito bago maangkin ng kasamaan. "Rico," paliwanag ni Dando, "ang 6 na daliring palad ay hindi lamang babala. Isa itong selyo. Kapag hindi nabura sa loob ng 7 araw, permanenteng mabubuksan ang lagusan ng Abaan Balasi. At kapag nangyari iyon, hindi lang ang taniman mo ang masisira, pati kaluluwa mo'y maaangkin." Habang nilalakbay nila ang gubat, may biglang sumulpot sa harapan nila. Isang matandang lalaking baluktot ang likod, may takip sa mata, at ang isang kamay ay may 6 na daliri. Hindi sila gumalaw. Hindi rin ito gumalaw. Ngunit ang paligid ay tila tumigil sa paghinga. "Layas kayo sa gubat na to. Hindi ito para sa mga duwende at bata." Boses ng halimaw, basag, maalingas-ngas, parang binubuo ng 1,000 tinig sa iisang bibig. Tumango si Dando kay Rico. "Tumakbo ka na. Ngayon." Pagbabalik sa bukid. Habang tumatakbo pabalik si Rico, naramdaman niya ang lupa na tila umaalon. Sumisigaw ang paligid, huni ng mga ibong hindi kilala, mga dahon na parang nagkakabaliw sa hangin. Tumigil siya sandali, hingal, ngunit doon niya nakita sa gilid ng kanyang paningin ang manika. Bumalik. Ngunit ngayon, iba na ito. Itim na itim, nakabalot sa buhok ng bata, may 2 mata na pula ang apoy. Hindi niya ito kinuha. Sa halip, tinabunan niya ito ng lupa at nagdasal ng malakas. "Panginoon, tulungan niyo po ako. Hindi ko alam kung sino ang kalaban ko, pero ayokong madamay ang aking mga tanim, ang buhay ko." Sa oras ding iyon, biglang sumiklab ang liwanag sa paligid. Tila sumabog ang liwanag mula sa ilalim ng lupa. Isang aninong may korona ng ugat ang bumangon sa kanyang likuran. Hindi niya ito nilingon. Hindi siya makagalaw. Ngunit narinig niya ang tinig. "Rico, tinanggap mo na ang tungkulin.
Kaya mo ba? Ang gabing tahimik, pero puno ng banta. Pagbalik sa kanyang kubo, wala na ang manika. Ngunit sa sahig ng kanyang silid, may nakasulat na pula, hindi tinta kundi tila dugo. Huwag mo akong hadlangan, Aba Anbalasi. Gabing may bagyong walang ulan. Habang ang mga bituin ay tila naglilihim sa ulap at ang buwan ay nagtatago sa likod ng madilim na kalangitan, ramdam ni Rico ang papalapit na unos. Ngunit hindi ito bagyong dala ng panahon, kundi unos ng kaluluwang dumarating. Sa kanyang kubo, tahimik niyang pinagmamasdan ang kanyang mga tanim. May kakaibang liwanag ang mga dahon ng kamote, kumikislap na tila nagbabadya ng panganib o proteksyon. Sa di kalayuan, sa gilid ng taniman, muli siyang sinamahan ni Lira at Dando. Rico, bulong ni Lira, ang selyo ay hindi na lang babala. Nabuksan na ito. Kaya ka tinanong ng anino kagabi, dahil ang oo mo ay isa ng pagtanggap. May dala itong bigat at kapalit. Ang altar sa ilalim ng lupa. Ipinakita ni Dando kay Rico ang lihim ng kanilang lahi. Sa pinakaloob na bahagi ng taniman, may isang kuweba na dati ay sagrado sa mga duwende, ang altar ng lupa at ugat. Bumukas ang lupa na tila hinaplos ng di nakikitang kamay. Pumasok sila sa kailaliman ng mundo. Naroon ang isang damba ng yari sa pinagtagpi-tagping ugat ng punong matanda pa sa kasaysayan. Sa gitna nito ay isang mutyang may liwanag na kulay ginto. Ano yan? Tanong ni Rico. Mutya ng kalikasan, ani Dando. Hanggat narito ito, protektado ang lahat ng tanim, ang mga duwende at ang mga tao sa paligid. Pero ito rin ang gusto ng nilalang na si Aba Anbalasi. Babala ng dambuhalang albularyo. Habang nasa loob ng kuweba, biglang dumilim ang paligid. Naglaho ang liwanag ng mutya at mula sa gilid ng altar ay lumitaw ang anino ng isang tao. Matangkad, payat at may mga mata na tila butas sa kawalan. Hindi duwende ang nagsalita, ani Dando. Isa siyang albularyo, ngunit ginawang alagad ng kasamaan. Ang nilalang ay nagsalita. Rico, anak ng lupa, tanging ikaw ang makapipigil sa pag-angkin ko sa mutya. Ngunit kailangang handa kang isuko ang kalahati ng iyong pagkatao. Isang alaala ang kailangang mawala. Isa sa mga pinakamahalaga sa iyo. Bakit ako? Tanong ni Rico. Sapagkat ikaw ang tanim na buhay sa lupaing ito. At ikaw rin ang susi para muling maibangon ang katawan ng aking Panginoon. Ang desisyong masakit. Paglabas nila ng kuweba, hindi na sila nagsalita. Ramdam ni Rico ang bigat ng kanyang mga paa. Ang pagpintig ng kanyang puso na tila ba pinipilit siyang tumakbo, pero hindi niya alam kung saan. Pagka-uwi sa kubo, tinanong siya ni Lira, kung kailangan mong isuko ang isa sa mga pinakamahalaga mong alaala, alin ang pipiliin mo? Hindi agad siya nakasagot. Marami siyang alaala. Ang alaala ng kanyang yumaong ina na nagturo sa kanya magtanim. Ang alaala ng kanyang ama na tumulong maghukay ng kanyang unang taniman. O ang alaala ng araw na una siyang kinausap ng duwende, ang araw na nagbago ang buhay niya. Ngunit bago siya makasagot, sumiklab ang apoy sa kanyang taniman. Sunog na hindi gawa ng tao, tumakbo siya palabas. Sa gitna ng gabi, nag-aapoy ang mga tanim. Ngunit kakaiba ang apoy, kulay berde, asul, at pilak. Hindi ito karaniwang apoy. Hindi ito nasusunog, kundi para bang binubura ang alaala ng lupa. Rico! Sigaw ni Dando. Isa sa mga alaala mo ang sinusunog. Napatakbo siya sa gitna ng apoy. Doon niya nakita ang anino ng kanyang ina. Nakatayo, nakangiti. Ngunit habang lumalapit siya, unti-unti itong nawawala. Huwag! Sigaw niya. Nanay, wag! Ngunit huli na. Naglaho ang alaala. Hindi niya na maalala ang mukha ng kanyang ina. Hindi niya alam kung paano siya nito tinuruan magtanim.
At sa mismong lugar na iyon, may naiwang bakas ng kamay. Isang palad na may 6 na daliri nakaukit sa abo. Simula ng pagkawala, hindi na natulog si Rico ng gabing iyon. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga tanim na parang hindi na sa kanya. Tila babahagi na siya ng ibang kwento, isang kwentong hindi niya pinili ngunit kailangang tapusin. Ngunit sa gitna ng dilim, may liwanag na dumapo sa kanyang balikat, si Lyra. Hindi pa huli ang lahat, Rico. Pero kailangan mong bumaba sa lugar na kahit kami hindi kayang pasukin, ang lupang limot. Doon, ayon kay Lyra, itinatago ang alaala ng mga nilalang na sinakop ng kadiliman. Doon rin itinatago ang lakas na kailangan ni Rico upang matalo ang anino ng kasaysayan. Paglalakbay sa ilalim ng anino. Bago magbukang liwayway, naglakad si Rico kasama sina Lyra at Dando patungo sa pinakasagradong bahagi ng kagubatan. Sa isang liblib na bahagi ng gubat, may punong balete na sinasabing daan patungo sa lupang limot. Isang lugar na iniiwasan maging ng mga engkanto at tuwende. Ito ang hangganan, ani Dando. Pagkalampas nito, hindi na kami makakasama. Rico, sa sandaling lumusong ka, ikaw na lang ang lalaban. Pinisil ni Lyra ang kanyang kamay at sa huling sandali ay iniabot sa kanya ang isang maliit na kwentas na gawa sa hibla ng ugat at mutya ng saging. Proteksyon yan, pero tandaan mo, ang tunay mong sandata ay alaala. Pagkatapos ng paalam, tumalikod na si Rico at dahan-dahang lumusong sa ugat ng punong balete. Habang bumababa, naramdaman niya ang lamig, hindi ng hangin kundi ng kaluluwang nawalan ng pangalan. Ang bayan ng limot. Sa ilalim ng lupa, bumungad kay Rico ang isang bayan. Wasak, madilim at tahimik. Ang mga bahay ay yari sa abo at maugat at sa gitna ng bayan ay may tore na gawa sa mga bungo ng mga dating nilalang. Walang ingay, walang kilos. Hanggang sa may marinig siyang mahinang yabag, 1, 2, 3. At nang lumingon siya, nakita niya ang unang bantay ng lupang limot. Isang nilalang na may katawan ng tao ngunit walang mukha. Hindi ito naglalakad, kundi lumulutang. Nagtataas ito ng kamay na tila nag-aanyaya. Hindi ka dapat narito, bulong ng nilalang na hindi gumagalaw ang bibig. Ngunit dahil sinakripisyo mo ang alaala, isa ka sa amin. Ayokong maging tulad nyo, sagot ni Rico, nanginginig ngunit hindi umatras. Kung gayon, patunayan mong kaya mong harapin ang sarili mong anino. Pagharap sa sariling multo, sa harap ng tore, nakita niya ang isang salamin na yari sa putik at dugong tuyo. Nang tumingin siya roon, hindi niya nakita ang kanyang refleksyon, kundi isang bersyon ng kanyang sarili, mas malakas, mas matikas, ngunit may mga mata na kulay itim. Ito ang kanyang anino, ang bahagi niyang pinipigilan, ang galit, ang takot at ang hinanakit sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Nagsalita ang anino, "Anong silbi ng tanim kung ang lupa ay binawi? Anong silbi ng kabutihan kung mas pinipili ng mundo ang masama?" "Hindi ko ito pinili," sagot ni Rico. "Pero kaya kong itanim muli ang kabutihan kahit sa wasak na lupa." Labanan ng diwa. Nagtagisan sila ng lakas. Hindi ito pisikal na laban, kundi laban ng isip at alaala. Bawat hagupit ng anino ay pagpapakita ng kanyang kahinaan. Ang araw na muntik na siyang sumuko sa gutom. Ang gabi na sinumpa niya ang langit sa pagpanaw ng kanyang ina. Ngunit sa huling sandali, inalala niya ang isang simpleng tanim. Ang unang kamoteng itinanim niya kasama ang kanyang nanay. Hindi na niya maalala ang mukha nito, pero naaalala niya ang init ng palad na nagturo sa kanya kung paano maghukay ng butas, ilagay ang punla at takpan ng may dasal. Sa alaala ring iyon, naglaho ang anino. Sa gitna ng katahimikan, bumukas ang tore. Sa loob nito, naroon ang banga ng alaala,
Isang sisidlang may liwanag na tila apoy ngunit hindi mainit. Nang hawakan ito ni Rico, bumalik ang isang bahagi ng kanyang alaala. Hindi lahat, pero sapat upang maalala ang halakhak ng kanyang ina. Umiiyak siya habang nakaupo sa gitna ng malamig na lupa ng lupang limot. Pag-akyat muli. Pagkalabas niya sa lugar, nakita niya si Lyra at Dando naghihintay sa paanan ng punong balete. "Bumalik ka," ani Lyra, "at dala mo ang liwanag." Niyakap siya ng mag-asawang duwende. Hindi lahat ng bumaba ay nakakabalik. Ngunit wala na silang oras para magdiwang. "Habang wala ka," sabi ni Dando, "nakahanap ng bagong sisidlan ng anino. Nasa katawan na siya ng tao. At isa siya sa mga pinakamalapit sa iyo." Pagbalik ni Rico, Lyra at Dando sa taniman ay sinalubong sila ng kakaibang katahimikan. Ang lupa ay tuyot, ang mga dahon ng kamote ay nanlililim at tila namamatay. At sa di kalayuan ay nakita nila ang isang lalaking nakatalikod sa kanila, ang matandang si Mang Antero, ang dating tahimik na kapitbahay ni Rico. "Matagal ko nang alam," sabi ni Dando habang pinagmamasdan si Antero, "na may aninong nagkukubli sa kanyang katawan." Lumapit si Rico, tanga ng banga ng alaala. "Mang Antero, kayo ba ang hinirang nasisidlan ng anino?" Dahan-dahang humarap ang matanda, ngunit hindi na ito ang Mang Antero na kilala niya. Ang kanyang mga mata ay itim, walang puti. Ang kanyang balat ay tuyo ngunit matikas, parang pinagsamang tao at aninong nilalang. "Ako ay hindi na si Antero," ani ng nilalang. "Ako ay si Antron, ang bagong bantay ng kasinungalingan. Ako ang tutubos sa lahat ng kabutihang itinanim mo, Rico. Hindi ba't mas madaling mabuhay sa dilim? Sa mundo kung saan walang sakripisyo, walang hirap at puro ani?" Umailan lang ang malakas na hangin. Tumalibod si Rico at sa unang pagkakataon ay ipinatong ang banga ng alaala sa gitna ng taniman. "Hindi ko hiniling maging bayani," anya. "Pero pipiliin ko pa ring magtanim kahit wasak na ang lupa, sapagkat sa bawat punla may alaala ng pag-asa." Nagliyab ang banga. Mula rito ay lumabas ang liwanag. Mga anyo ng tao't duwende, mga diwang matagal nang nakalimot sa kabutihan, ngayon ay bumabalik. Lumalapit si Antron. Ang bawat hakbang niya ay nagdadala ng pagkabulok sa lupa. Pero si Rico, sa halip na umatras, nagtanim. 1, 2, kamote, kamoteng kahoy. Wala siyang kasangkapan. Kamay lang, dumi lang, panalangin lang. Lalo pang lumakas ang liwanag ng banga. Si Antron, galit na galit. Hangal, "Hindi mo ba alam? Walang saysay ang pagtatanim sa lupa ng kasinungalingan." Ngunit sa isang saglit, isang munting usbong ng kamote ang tumubo. Sumunod pa ang isa, at isa pa. Sa loob ng ilang sandali, nagsimulang mabuhay muli ang taniman. "Hindi mo ako matatalo," sigaw ni Antron. Ngunit dumating si Lyra, hawak ang mutya ng kalikasan. Sumabay si Dando, tanga ng sulo ng liwanag. "Kahit gaano karaming dilim ang gustong lumamon," sabi ni Dando, "iisa lang ang kailangan, ang liwanag ng pusong buo." Inilapit ni Rico ang banga sa katawan ni Antron. Tumili ang nilalang, isang sigaw na tila dumurog sa hangin, at mula sa kanyang katawan, lumabas ang maitim na usok, ang aninong nilabanan ni Rico sa lupang limot. Ngunit ngayon, wala na itong pwedeng pasukan. Sinarado na ng kabutihan ng pintuan, at sa isang putok ng liwanag, tuluyang naglaho ang nilalang. Bumagsak si Mang Antero, nanginginig, ngunit buhay, at tuluyan nang bumalik sa normal ang kanyang anyo. Lumipas ang ilang linggo. Ang taniman ni Rico ay muling nanariwa, ngunit higit pa sa kamote at kamoteng kahoy ang tumubo. Muling bumalik ang mga ibon sa paligid, bumalik ang liwanag sa gabi,
at ang mga tao sa baryo ay nagsimulang tumulong sa pagsasaka. Ang kwento ng mag-asawang duwende at ng binatang magsasaka ay naging alamat sa baryo. Si Rico ay hindi naging bayani para sa maraming tao, kundi para sa lupa, ang ina nilang lahat. Si Lira at Dando ay nanatili bilang mga tagapangalaga ng taniman, at ang banga ng alaala ay inilibing sa pinakasentro ng bukid, sa ilalim ng pinakamatandang puno ng kamoteng kahoy. Sa huling gabi ng anihan, habang nagbabantay si Rico sa kanyang taniman, may narinig siyang mahina at pamilyar na tinig. Isang bulong, isang halakhak, isang palad na parang kilala niya. Hindi niya man maalala ang mukha ng kanyang ina, pero ramdam niyang nasa paligid lang ito. Sa katahimikan ng gabi, sa gitna ng taniman, napangiti si Rico. Sapat na ang alaala para muling mabuhay ang kabutihan. Wakas,